Sinang-ayunan ng Worldwide Fund o WWF Philippines ang adhikain ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM na decongest Metro Manila for the country's sake. Kung tatamaan raw ang Metro Manila ng matinding kalamidad, maaaring maparalisa ang buong bansa. Nandito raw kasi ang opisina ng mga pangunahing kumpanya at opisina ng gobyerno. Kailangan umanong ilipat sa mga karatig probinsya ang opisina ng mga pangunahing tanggapan ng pamahalaan upang maipagpatuloy ang tungkulin sakaling tamaan ng Metro Manila ng malakas na lindol o bagyo. Base sa pag-aaral ng WWF Philippines, mas dadami ang populasyon ng Region 3 at 4A sa NCR pagdating ng taong 2020 hanggang 2050. Ayon kay Lorenzo Tan, CEO at Vice Chairman ng WWF Philippines, darating ang panahon na hindi kaya ng Metro Manila ang dagdag na populasyon dahil sa kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. Kailangan umanong tutukan ang mga pangunahing kalsada na binabaha na maaaring makasama sa pagnenegosyo. Base sa datos, aabot ng 14 na milyon ang populasyon ng Region 3 habang nasa 12 milyon ang populasyon ng Metro Manila sa darating na 2050. The food of Metro Manila is not grown in Metro Manila. The water of Metro Manila comes from the Sierra Madre. The energy of Metro Manila comes from Saudi Arabia. Even the labor of Metro Manila comes from here and from Batangas. Metro Manila will die without Region 3 and Region 4A. Bukod sa pag-iwas na maparalisa ang bansa sa oras ng kalamidad, kailangan umano ito upang mapalago ang ekonomiya ng buong lugar sa bansa at hindi lang sa Metro Manila. Pero ayon kay Tan, kailangan umanong paghandaan ng Central Luzon ang dami ng populasyon sa taong 2020 hanggang 2050. This government talks about equity, talks about inclusive growth. That is the best way to do it. The plan before to move departments out of Manila, that is one idea. Get them out of Manila. Move them throughout the country. Allow the country to grow. Naniniwala naman si Jim Jimenez, presidente ng PAMCHAM, na magiging handa ang Central Luzon kapag dumating ang panahon na dadami ang populasyon. Kailangan natin maghumanda doon sa study mismo ng WWF na yan. At sa Chamber naman, inline naman yun sa paghahanda natin. Nung tayo nag-umpisa ng Chamber 9 years ago, ang advokasya talaga natin is to prime countryside business. Bakit? Dahil kailangan natin i-improve yung quality of life ng isang tao o ng mga mamamayan natin. So, in line with that, pag lumipat na ang mga tao dito, pag lumipat na ang investment dito sa Pampanga, siguro by that time na yung ating framework ay na sa tupad na, no? Na unti-unti nating ginagalaw yan no? So, by that time, by 2020, by 2030, palagay ko nandiyan na tayo. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.